AFP Colonel publicly withdraw support from President Marcos Jr. Camp Aguinaldo, Quezon City. A senior Armed Forces of the Philippines officer has publicly withdrawn his personal support for President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., citing loss of moral authority to lead. Breaking news mga kaibigan, eto na po ang pinakahihintay ng lahat. Isa po itong napakatinding balita po mga kaibigan na sumambulat po sa harapan ng palasyo guys. Dahil isa pong AFP colonel nag-withdraw na po ng support dito kay Bangag. Ang tanong mga kaibigan, meron pa bang susunod? Sino po ang susunod na magwi-withdraw para tuluyan na pong iwan itong Bangag administration? Dahil marami na pong nag-aantay mga kaibigan, marami po talagang mga personnel or mga men in uniform na gustong-gusto na talaga nila mag-withdraw. Kaso lang, yung iba po, hindi po sila makakilos at hindi po sila makagalaw. Alam mo naman po ang mga Pilipino, nag-aantay muna sila kung sinong mauna. Ngayon, ito na po mga kaibigan, ang pinakahihintay ng lahat. Dahil meron pong naglakas ng loob at meron pong tumindig sa kanyang prinsipyo. Saludo po kami sa inyo, Colonel. O, isa po itong Colonel para lang po sa inyong kaalaman mga kaibigan, isa po itong active active on duty po ito. Hindi po ito retired personnel. Aktibo po ito mga kaibigan, at kung hindi ako nagkakamali, meron po itong ranggo. Isa po itong commander mga kaibigan ng AFP. Imagine niyo guys, may ranggo po ito. Sawang-sawa na po siya. Hindi na po niya kinakaya ang pamumuno ni Bangag dahil mukhang nawala na po talaga ng tinatawag nilang moral ascendancy. At hindi na po matake mga kaibigan ang pagiging leader ng bansa natin, etong si Bangag. Kaya po, minabuti na lang niya mga kaibigan na mag-withdraw ng support. Ang tanong lang po ngayon ng karamihan, dahil pag ikaw isang active on duty at hindi ka nag-resign, syempre, meron pong kaparusahan yan. Kaya siguro mga kaibigan, marami pong nagtatanong, lalo na po itong si General Macanas, kung siya ba'y tuluyan na mag-resign. Kasi pag hindi siya nag-resign, malamang sa malamang mga kaibigan, makakasuhan po siya at makukulong. Kasi ganun naman talaga ang patakaran sa atin. Pero mga kaibigan, tayo po'y nagpapasalamat at tayo po'y sumasaludo sa isang magiting na colonel na akala natin guys, wala na pong talagang akala natin wala na tayong pag-asa, no? Meron pa pala, no? Meron pa palang matapang at talagang pinanindigan niya ang kanyang prinsipyo. At ito na nga, nag-withdraw na po siya mga kaibigan ng support dito kay Bangag. Kasi marami pong nag-aantay kailan po kikilos ang AFP at mga kapulisan. Kasi walang kumikilos Dahil ayon po sa mga balita-balita at sa mga source, di umano, mga bayad mga kaibigan, binubusog ang kanilang bulsa. Lalong-lalo na po ang sinasabi nilang itong si Bronner. Talagang busog na busog ang mga bulsa mga kaibigan, di umano. Kaya po, kapito ko, para silang mga linta, himod tumbong, ayaw kumalas, ayaw magbitiw sa kanilang amo na Bangag. So, syempre mga kaibigan, malaki po ang pasasalamat namin, lalo na po ang Foodinet. Dahil sa wakas, nakakita po tayo ng isang magiting na men in uniform na kaya naman pala nila mag-withdraw. Basta lakasan lang po ng loob. Dahil alam naman natin mga kaibigan, pag ikaw ay hindi nag-resign, ikaw isang active na men in uniform, ay buwis buhay po
pag ikaw ay nag-withdraw support sa isang bangag na administrasyon. Alam natin yan. Ang ginagawa po ni Colonel, mga kaibigan, naintindihan po natin guys, talagang buwis buhay po ito. Dahil sigurado ako mga kaibigan, may gagawin sila dyan. Di ba? Ikukulong nila yan, sigurado ako. Kakasuhan nila yan para matakot yung iba pang gusto pang mag-withdraw ng support. Kasi ginawa na nila yan kay General Pokis eh. Di ba? Biruin nyo, si General Pokis pa yung naunang nakulong or naunang naaresto. Although hindi naman siya nakulong kasi nakapagpiyansa siya. Pero pagpasok ng taong 2026, ang unang naaresto ay isang General Pokis na nakikipaglaban lang naman sa katotohanan. Wala man lang siyang kasalanan. Katulad nga, sabi nga ni Attorney Mike, sabi nga ni dating Congressman Mike Defensor, bakit ang isang General Pokis pa ang naunang arestado? Samantalang yung mga totoong mga nagnakaw sa bayan, yung mga korupsyon, iskandal ng flood control, mga sangkot na mga kontraktor, mga politiko, hanggang ngayon, yung iba laya pa rin. Wala pa rin yung sinasabi nilang big fish na nakulong. Pero bakit po mga kaibigan, pagdating po kay General Pokis, napakabilis nila. Singbilis po ng alas 4 guys. Arestado kaagad. Wala namang kasalanan si General Pokis. Kung tutusin, ine-exercise na po ni General Pokis yung sinasabi nating freedom of expression, freedom of speech, press freedom. Anong masama dun? Lahat po ng Pilipino mga kaibigan ay meron po tayong karapatan para magsalita, mag-voice out at mag-call out ng mga politiko na gumagawa ng kabalastugan. Ngayon mga kaibigan, magtatanong tayo muli, sino kaya ang susunod at meron kayang gagayahin kaya itong si Colonel para malaman po natin kung bakit po siya nag-withdraw ng support. Itong isang Colonel na gangalang si Colonel Audi Mungao ay sundalo ng konsensya ayon po kay General Pokis. Handang isakripisyo ang lahat dahil sa pagmamahal niya sa kanyang bayan. Mabuhay ang Pilipino. Teka lang ano lang po natin. So mga kaibigan, ito na po ang ating breaking news. Ayan po, ilakihan natin para makita nyo yung ano niya. Ayan o. Ayan po ito po si ito na po yung Colonel mga kaibigan na nag-withdraw ng support. Ayan, ipakita natin. So bakit po siya nag-withdraw ng support mga kaibigan? Alamin po natin guys ang mga reasons, no? Alamin natin kung bakit po siya tuluyan ng nag-withdraw ng support kay Bangag. Napakatapang po niya mga kaibigan, no? Talagang buwis buhay po ang kanyang ginagawa. Ito po, i-post lang po natin para mabasa niyo rin po mga kaibigan ang mga impormasyon po patungkol po dito sa nag-withdraw ng support. Basahin muna natin to para malaman nyo. Okay? Lakihan natin. Ayan po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. May the peace, blessings, and mercy of God be upon us all. Effective today, Friday, January 9, 2026. I, Colonel Odi A. Mungao, 0-10933, INF, MNSA, PA, is the withdrawing my personal support to our President and Commander-in-Chief, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sobra na, tama na, the Filipino people is worth fighting for. Ulitin ko po mga kaibigan para lang po maintindihan ng lahat. Ang sabi po niya guys, sobra na, tama na, the Filipino people is worth fighting for. So napakaganda po ng kanyang mensahe guys.
talagang masasabi po natin mga kaibigan na dapat po may susunod na dito. Napakatapang po itong isang colonel po mga kaibigan. Ito po, ipakita natin itong isa pa sa post niya. Ayan po mga kaibigan. Oh. January 9. Ayan, AFP Colonel, binawi ang suporta kay Pangulong Marcos Jr. Isang mataas na opisyal ng AFP ang hayagang umanong binawi ang kanyang personal na suporta kay Pangulong Marcos Jr. Kasabay ng pagkakwestiyon sa umano'y moral na otoridad nito bilang Pilipino or bilang Pangulo. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Philippine people as President of the Republic. So yan po ang isa sa mga main reasons mga kaibigan kung bakit po tuluyan na pong nag-withdraw ng support itong isang AFP colonel. Dahil po ang sinasabi niya guys, itong bangag na administrasyon is lost, no? Has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people as President of the Republic. Napakatindi po ng kanyang binitawang salita. Napakatindi po ng kanyang statement mga kaibigan at one of the reason kung bakit po tuluyan na niyang iniwan itong si Bangag. So ang nakalagay dito kung babasahin po natin mga kaibigan, sa isang social media post, ibinahagi umano ni Colonel ODA Mungao 010933 INF MNSA PA, isang opisyal na may 34 years na pala siya, 34 years aktibong serbisyo na natili ang kanyang suporta sa AFP at sa konstitusyon, ngunit hindi na umano sa Pangulo. He has lost his moral ascendancy, sabi nga niya. Nawala na ang kanyang moral na otoridad upang pamumunuan ang sandatahang lakas bilang Commander-in-Chief at pamahalaan ng sambayanang Pilipino. Dagdag pa niya, ang mariing panawagan, sobra na, tama na. Kung sa English, enough is enough. At tinapos niya ang kanyang pahayag sa isang panawagang makabayan. The Filipino people is worth fighting for. Mabuhay ang Pilipinas. Ang sambayanang Pilipino ay karapat-dapat ipaglaban. Mabuhay ang Pilipinas. Kasalukuyang nagsisilbi si Colonel Mungao bilang Director ng Training Development Center sa ilalim ng AFP Training Commander or TRACOM. Isang sensitibong posisyon na may mahalagang papel sa paghuhubog ng mga bagong sundalo. Kamakailan lamang siya ang nanguna sa opening at oath-taking ng mga bagong candidate soldier classes. Kabilang sa kanyang mga naging tungkulin ang pamumuno sa Training Support Group at sa 15th Infantry Battalion. Sa ngayon, wala pang opisyal na reaksyon mula sa Office of the President o sa pamunuan ng AFP hingil sa naturang pahayag. Batid na malinaw ang umiiral na military regulations ukol sa pampubliko pahayag ng mga aktibong opisyal laban sa sibilyang pamunuan. Kaya posibleng mapasailalim sa masusing pagsusuri ang naging hakbang ng isang colonel. Ang hindi inaasahang deklarasyon mula sa isang aktibong opisyal ay may hawak na sensitibong tungkulin ay nagdulot ng alunignig sa hanay ng mga militar at politika at muling magbukas ang mga tanong hingil sa pagkakaisa, disiplina at moral leadership sa loob ng institusyon. So napakahalaga po ito mga kaibigan. Ito po'y talagang dapat po ma-concern po ang lahat. Dahil isa po itong magiting pala. Napaka-decorated pala ito guys. Itong isang colonel na to. Biruin nyo, 34 years na po siya bilang sundalo po. At nagtitraining po siya ng mga bagong sundalo din. Biruin nyo guys, for 34 years, bigla siya magwi-withdraw ng support. Ibig sabihin, talagang may something po. Kailangan na talagang mag-withdraw mga kaibigan kasi nga hindi na nila kinakaya
ang pamumuno ng kanilang Commander-in-Chief. Diba? Sino po ang Commander-in-Chief? Siyempre si Bangag. Dahil wala pong pinapakitang development, progresibo ang kanilang Commander-in-Chief. Hindi na po niya kayang pamunuan ang Armed Forces of the Philippines. So, natural, kahit naman siguro sino sa atin dito. Di ba? Ganon din po ang gagawin natin mga kaibigan. Kung sa tingin natin, wala na talagang silbi. Wala na pong moral ascendancy. Ito po mga kaibigan, basahin naman natin guys ang mga reaction po ng mga magigiting natin na mga retired personnel, no? Katulad po itong si may nagsalita din po kanina mga kaibigan, itong si General Pokis. Alamin naman natin mga kaibigan ang kanyang reaction dito, no? Dahil syempre, kailangan din natin makinig, kailangan din natin malaman ang kanilang mga side. Kung ano ba talaga ang kanilang masasabi dito mga kaibigan sa mga pangyayari, no? Ito po, si General Pokis po mga kaibigan, basahin po natin guys ang kanyang reaction dito. AFP Colonel publicly withdraws support from President Marcos Jr. citing lost moral ascendancy. Camp Aguinaldo, Quezon City. A senior officer of the Armed Forces of the Philippines has issued a stark public declaration withdrawing his personal support for President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and questioning his moral authority to lead. Colonel Odi Mungao, a commissioned officer with 34 years of active service, made a statement in a social media post today, while forcefully reaffirming his support for the AFP and the Constitution. Colonel Mungao directly targeted the President. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces of the Commander-in-Chief and govern the Filipino people as President of the Republic. So, ibig sabihin mga kaibigan, talagang dismayado na po guys. Di ba? Sa mga statement lang po mga kaibigan, talagang malalaman talaga natin guys na wala na po. Kailangan na po talaga nilang magbitiw o kailangan na talaga nilang iwan itong si Bangag dahil wala na po talaga siyang kumbaga wala na siyang karapatan no? Parang gano'n Dahil sobra na po ang kanyang ginagawa mga kaibigan o pinapakita na hindi na po talaga niya kaya na maging president. Parang gano'n po ang pagkakaintindi ko dyan. The officer currently serves as director of the Training Development Center under the AFP. So, alam nyo na yan, no? Binasa na natin kanina yan. As of now, there has been no immediate official reaction from the Office of the President. The unexpected declaration for the serving officer in the sensitive training and education position, he has sent ripples through military and political circles, raising questions about his impact on institutional unity. So, syempre mga kaibigan, magdudulot po ito guys ng malaking issue. At syempre, magkakaroon din po ito ng malaking impact sa institusyon ng mga hanay ng mga kasundaluhan. Kasi po mga kaibigan, pag meron kasi mag-withdraw guys, magkakaroon kasi ng alam nyo ba ibig sabihin ng ripple effect? Or kaya yung sinasabi nilang magkakaroon po ito ng cascading effect. Parang nakakahawa kasi yan 'Di ba ganun kasi tayo mga Pinoy Bago tayo bago tayo gumawa ng hakbang, mag-aantay muna tayo, 'di ba? Kumbaga antayan antayan. Kung sinong maunang mag-withdraw. 'Di ba? Ganun tayo guys 'Di ba? Kadalasan po ang mga ugali ng mga Pilipino mga kaibigan, hindi talaga nauuna yan. Kailangan may mauna. Saka po may susunod diyan. Kasi syempre titingin-tingin muna sila, ganoon. Sino kayang mag-withdraw dito para gayahin natin? Parang ganoon yan So nag-aantay po sila mga kaibigan kung sino po ang may matapang, may paninindigan at kayang bitawan ang kanyang posisyon para lang po iwan itong Bangag administrasyon. Dahil matindi na po talaga ang pangyayari mga kaibigan at hindi na po hindi na po masikmura ang mga nakikita nilang kabalustugan ng administrasyong ito. So syempre mga kaibigan, dahil po dito sa isang colonel, AFP colonel na nagbitiw
malamang sa malamang, meron na pong susunod dito. Di ba? Magkakaroon na po ito ng sunod-sunod na mga pag-withdraw ng kanilang mga support. Kasi po, may nagsabi na rin yan or marami na rin nagsabi niyan na mga expert po or mga political expert o mga abogado na marami pong gustong mag-withdraw ng support, guys. Kinakausap nga sila Hindi lang nila magawa dahil nga yung iba natatakot. Siyempre may pamilya. May mga nag-aaral pang mga bata. Natatakot sila na baka pag nag-withdraw sila, mga kaibigan, mawalan po sila ng trabaho, makakasuhan pa sila, or baka makulong pa sila. Kasi may kaso talaga yan, alam ko. Insubordination, di ba? Parang ganun yung kaso dyan So mga kaibigan, sa ginawa po nitong isang magiting na AFP colonel, binawi niya ang kanyang suporta dito kay Bangag, mga kaibigan. Isa po itong katapangan. Nagpapakita po siya, guys, na kahit kasi pwede nating sabihin, mga kaibigan, na isa lang po siyang ordinaryong sundalo pero kayang-kaya niyang tumayo at paninindigan niya ang kanyang paniniwala po, mga kaibigan, na kailangan na po niyang mag-withdraw dahil hindi na po niya nasisikmura ang mga ginagawa nitong Bangag administration. Di ba? Ordinaryong sundalo po kayang-kayang gawin. Malamang sa malamang yung iba dyan, magagawa din nila dyan. Magagawa din nila, mga kaibigan. Yes, snappy salute for Colonel Mangao. Talagang saludo po tayo sa kanya. Ako po, personally, guys, nagpapasalamat po ako sa kanya. Saludo po ako sa kanya dahil po, mga kaibigan, sa kanyang katapangan. Dahil alam natin na ito po ay isang buwis buhay. Mayroon po siyang dito, guys. Mayroon po siyang offense dito. Alam ko yan. Malamang sa malamang, mga kaibigan, gigipitin po ito. Maniwala kayo sa akin, guys. Pahihirapan po ito, mga kaibigan. Sigurado ako dyan. Kay General Pokis nga Sabagay, si General Pokis naman, hindi na siya active. Retired na po siya. Ito kasi, mga kaibigan, kaya medyo delikado po dahil siya po isang active on duty na AFP personnel. Kaya nga ang suggestion sa kanya, mag-resign kaagad siya. Di ba? Mag-resign kaagad siya, mga kaibigan, para hindi po siya makasuhan.